Naging emosyonal ang aktor na si Buboy Villar dahil sa labis na sama ng loob na nararamdaman niya bunga ng mga masasakit na alegasyon ng kanyang dating jowang si Angeline Gorens laban sa kanya. Sinagot kasi ni Buboy sa programang Fast Talk with Boy Abunda nitong Biyernes ng hapon, April 4, 2025, ang mga alegasyon laban sa kanya ng kanyang dating jowa. Sa panimulang bahagi ng naturang programa ay kinamusta muna ni Tito Boy si Buboy. Sagot ng aktor, kinakaya naman daw niya kahit medyo mahirap ang naging sitwasyon para sa kanya at sa kanyang ina nitong mga nakaraang linggo. Anya, hindi ko po alam eh. Actually, to be honest po, medyo itong mga nakaraang linggo, medyo mahirap po para po sa akin din at para din sa nanay ko. Kinakaya, Tito Boy, at thank God po sa mga prayers pa din lagi ko pong pinagdadasal. Kasunod nito ay inisa-isa ni Tito Boy ang mga pangyayari sa loob lamang ng isang linggo. Noong March 20 ay nabinyagan ang anak nila ni Buboy at Isay. Ipinagdiwang ng aktor ang kanyang kaarawan noong March 21. Sa vodcast na Your Honor noong March 2020 ay formal na pinakilala ni Buboy sa publiko ang kasalukuyang live-in partner niyang si Isay Sampiano. Noong March 24 ay eksklusibong nakapanayam ng pep.ph si Angeline sa pamamagitan ng Facebook messaging. Nagpost ng mahabang pahayag si Angeline sa Facebook noong March 26 kasama ang ilang mga screenshot at larawan. Noong March 27 ay ipinost ni MG sa kanyang YouTube channel kung saan makikitang nakapanayam niya si Angeline sa pamamagitan ng video call. Pero nag-heart react siya na kino-compare yung basher yung anak ko sa anak niya. So parang mo sasabihin na mahal mo mga anak ko, diba? Kaplastikan. So doon ako nagalit ng sobra. Doon ako, okay, ayaw niyo ako parang ayaw mo magsalita na parang aminin mo, kakulang ka. You're not there for your kids, stop taking credit. Yun nga, binabash yung pamilya ko, binabash ako. Sobra na, enough is enough. Nagsalita na ako kung ba't kami naghiwalay. Kasi 7 years walang alam kung ba't kami naghiwalay. Ang dahilan lang namin is na-fall out of love ako. Yan lang yung dahilan namin. For mutual understanding. 7 years na rin, ayaw mo magbago, ayaw mo bigyan ng credit ng pamilya ko. Ayaw mong aminin mo yung pagkukulang mo, mga kasalanan mo, sige, maglabasan tayo dito ng katotohanan. Kasi tama na, 7 years na ako nanahimik, 7 years na akong naging bad guy. Para lang sa image mo, para sa career mo. Sunod na tanong ni Tito Boy, in a span of 7 days, isang linggo, ang daming nangyari, ang daming nasabi, ang daming akusasyon. Napakaingay. Tanong, ano ba talaga ang problema, Buboy? Sagot ng aktor, nakapag-usap naman daw sila ng kanyang dating jowa at naging okay naman daw sila. Sinabi rin niyang may mga oras pa raw na bago pa pumunta sa Pilipinas si Angeline ay sinabihan niya na ito na gusto niyang makipag-meet upang ipakilala niya si Isay. Nang tanungin kung kailan nangyari ang pag-uusap nila ni Angeline, sinabi ni Buboy na mga months na bago ang March 20. Tinanong naman ni Tito Boy si Buboy kung ano ang napagkasunduan nila ni Angeline sa huling pag-uusap nila. Sagot ng aktor, ang napagkasunduan nilang dalawa ay magbibigay pa rin siya ng sustento para sa dalawang anak nila. Sinabi rin niya sa naturang panayam na kahit may sarili na siyang pamilya, ay hindi raw niya kakalimutan ang mga anak nila ni Angeline at gagawin niya pa rin ang mga responsibilidad niya para sa mga anak niya. Tinanong din siya ni Tito Boy tungkol sa pakikipag-ugnayan niya ngayon kay Angeline. Anya, Tito Boy, gusto ko lang po, para sa akin, nakakalungkot mang sabihin, gusto ko rin sana, parang nirerespeto niya rin sana kung ano ako. Kasi siya, Tito Boy, I promise, I swear to God, nirerespeto ko po siya. Kasunod nito ay sinabi ng aktor na nagkaroon na rin ng bagong karelasyon ang kanyang dating jowa at nagkaroon na rin daw sila ng anak. Ayon pa kay Buboy, siya na rin ang nagtanong kay Angeline nang makita niya ang larawan ng bata sa isang story sa account nito. Nilinaw niya na wala raw siyang naramdamang inis o galit nang makita niya ang larawan ng bata sa post ni Angeline.
Sinabi rin ng aktor na gusto lamang daw niyang malaman ang lahat para alam niya ang isasagot sa mga anak nila kapag nagtanong ang mga ito tungkol sa kanilang ina. Pagdating sa usaping sustento ay nilinaw ni Buboy sa naturang panayam na hindi niya pinabayaan ang pagbibigay ng sustento para sa kanilang mga anak buwan-buwan kahit minsan ay nahihirapan na siya. Ayon sa kanya, bago pa raw lumapit sila sa gobyerno ay pinipilit raw niyang mag-abot ng 120k pesos buwan-buwan. 60k pesos tuwing 10th at 25th of the month. At iyon ay ayon lang sa napagkasunduan nila ng kanyang dating jowa. Kaya naman labis na nagpapasalamat umano si Buboy sa mga magulang ni Angeline dahil maunawain ang mga magulang nito at maayos ang kanilang pag-uusap sa tuwing kinakapos siya na makapagbigay ng sustento. Inilahad naman ng aktor sa naturang panayam na kasama niya daw ito nang lumapit na sila sa Anti-Violence Against Women and Their Children Act o VAUC at makipagkasundo sa kakayanin niyang sustento. Batay sa kanyang sahod, 25k pesos ang naging halaga ng pagbibigay ni Buboy sa mga anak niya, kasama ang iba pang kinakailangang gastusin sa paaralan. Naging emosyonal ang aktor nang pinag-usapan niya ang dalawang anak nila ni Angeline dahil tuwing linggo niya lang nakakasama ang mga ito at ramdam niya ang nais nilang mas tumagal pa ang oras ng pagsasama nila. Inamin din ng aktor na nais niya ring makasama ang mga anak niya na mas mahabang panahon. Muling itinanggi ng aktor ang paratang ng dating jowa na sinaktan daw niya ito noong buntis ito. Sinabi rin niya sa naturang panayam na hindi nanggaling sa kanya ang mga pasa ng dating jowa. Ayon pa kay Buboy, silang dalawa na ni Angeline ang nakakaalam kung saan nagmula ang mga pasa nito at tumanggi na siyang isapubliko pa ang tungkol doon alang-alang sa mga anak nila. Nang tanungin siya ni Tito Boy kung loyal ba siya noong sila pa ng kanyang jowa, inamin ng aktor na meron siyang mga nakachat minsan, ngunit hindi raw natuloy ang mga ito sa mas malalim na relasyon. Aminado naman si Buboy na galit daw siya kay Angeline dahil sa mga nangyayari na yon sa pagitan nilang dalawa. Anya, actually, Tito Boy, di ko po talaga alam pa kung anong gusto kong sabihin. Kasi to be honest, ayoko naman maging hipokrito. Galit rin po ako. Naiinis. Pero mas pinipili ko na lang umunawa. Kaya lagi po ako nagpipray, Tito Boy, kasi ayoko po yung feeling na ito. Inamin din ni Buboy na binablock niya ang mga account ni Angeline dahil sa mga masasakit na salita nito sa kanya at iniiwasan din niyang kausapin kung minsan. Hiling ng aktor sa kanyang dating jowa na mag-heal ang mga sugat nito, palibutan siya ng mga mabubuting tao at mas magmahal para sa mga anak nila. Kasama ni Buboy Villar sa studio ng Fast Talk with Boy Abunda si Isay, ngunit tanging ang aktor ang humarap sa kamera noong araw na yon. Makikita sa mga larawang ipinost ng pep.ph na dinamayan ni Isay si Buboy habang umiiyak ito during commercial break.